Isang araw na pagpapala sa ating lahat. At ngayon ay narito tayo sa araw-araw ng pagpapala. At bago tayo magsimula, bago natin harapin at mangusap sa atin ng Panginoon, ay tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, sa oras na to, Ama, patuloy kami sa iyo lumalapit, dumadalangin, at patuloy na sa iyo ay nagpapakumbaba, Panginoon. Patuloy ding humihingi ng kapatawaran anuman pong mga pagkakasala ang aming nagagawa sa araw-araw, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Ngayon, mga kapatid, isang mapagpalang araw muli sa inyo. At ang ating pong pag-uusapan ay paano ba mamuhay ng may takot sa Diyos? So sa wikang Banyaga, live with the fear of God. Samahan niyo po ako sa unang Pedro chapter 1 verse 17. Ang sabi po dito, walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag niyo siyang Ama, mamuhay tayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Now, kapatid, ano ba ibig sabihin nito? Malinaw, malinaw, kapatid, na sinasabi dito sa unang Pedro na tayo dapat ay namumuhay na may takot sa Diyos. Hindi tayo dapat namumuhay na umaayon sa sistema ng mundo. No? Alam niyo po, ang mundo ay hindi masama. Ang sistema ng mundo ang nagpapasama. Ngayon, samahan niyo po ako, ano ba makikita natin sa mundo? Grabe na ang mundo natin ngayon, di ba? Meron alak, sugal, sigarilyo, pagbebenta ng laman, bulgarang pagbebenta ng mga illegal na droga. Kapatid, ang mundo natin ngayon is not a joke anymore. Kaya kapatid, kung ikaw ang kinakausap ng Panginoon sa oras na at ikaw ang tinutukoy ng mensaheng ito, ini-encourage kita na yung natitira nating buhay ay gawin na natin para sa kabutihan. Gawin na natin yung sinasabi ng Panginoon na tayo ay mamuhay na may takot sa Kanya. Now, ano ba ang mangyayari kapag tayo ay hindi namumuhay na may banal na pagkatakot o may takot sa Panginoon Diyos? Unang-unang pangyayari, pagkahilig sa paggawa ng kasalanan. Tingnan niyo po kapatid yung mga tao ngayon, wala na sila sinasanto. Kahit harap-harapan, bulgal-bulgaran, gumagawa ng kasamaan. Gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, nagiging matigas ang ulo because of the sin. Hindi na nila tinitingnan, ay, Lord, wala na silang takot. Kaya nagiging matigas ang ulo. Pangatlo, kulang na sa spiritual na paglago. Kapatid, tatanda mo, kapag ikaw ay kulang sa spiritual na paglago, wala ka nang kinatatakutan. And last, pagkawala ng proteksyon at pabor mula sa Diyos. Now, sa ating pagtatapos, nais ko pong ipahayag itong 4 na bahagi. Paano tayo magambuhay na may takot sa Diyos? Una-una, live in the Word of God. Mamuhay ka sa salita ng Diyos. Number 2, instruction of God must be obeyed. Ang turo ng Diyos ay dapat sundin. Number 3, value your faith. Pahalagahan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. And last, empowering your relation to God. Pagpapalakas ng relasyon sa Diyos. Maraming salamat po. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, salamat po sa oras na to. Sa mga narinig namin salita, sa unang Pedro chapter 1 verse 17, tulungan mo kami, Panginoon, na gumawa ng tama ayon sa iyong sinasabi. Salamat po sa mensaheng ito dahil alam po namin na ito ang magpapalakas sa amin ng aming buhay espiritual at paglagong espiritual. Salamat po sa pangalan ni Jesus. God bless to all. Amen.